500 na tayo, mag-start na tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig. Naroon dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratalis po. Pag-usapan natin, eto po, no, pananahimik, no, sa matinding akusasyon. Tahimik pa rin po ang pamilyang Marcos. Dito po, hindi po simpleng akusasyon to kasi yung mga nagdaan, panay pahiwatig lang. Nakita lang, 'di ba? Nakita yung kay Pangulong Marcos ay kay Pangulong Duterte parang ang akusasyon niya noon nakita niya lang sa nasa intel, 'di ba? Nakasama sa listahan. Yung kumbaga listahan lang yung kay Pangulong Duterte. Tapos kay JM naman, mayroong testigo na nagsabi, no? So, dahil PIDEA nga siya, para magawan niya ng yung iimbestigahan niya batay dun sa testigo. Ito po, pinakamalupit to, no? Nakita, na mismo, yung kumbaga, eyewitness. Eyewitness na po tong Katiban Binag na nagsasabi nga na gumagamit, no? Tapos pangalawa, hindi na lang po yung Pangulo eh. Parang napaka yung katahimikan po minsan hindi na po nakakatulong. Parang tahimik, tahimik sa lahat ng binabato sa kanila, pero yung mga atakdog nila na ang dami po sa mga atakdog ngayon lang natin, lalo na po yung mga young guns na yan. Ngayon lang natin nakita, ngayon lang natin si Nograles lang yung medyo sikat diyan eh. Pero the rest, ngayon ko lang po na pagkikita eh. Parang biglang sumulpot para tumira. Tumira sa mga Duterte, no? Talagang ang tanong, yung mga takdog ba, mas kapani-paniwala ba sila kaysa sa mga Duterte? Hindi naman po, hindi siya hindi siya, kumbaga, Duterte versus atakdogs. Wala tayong pag-uusapan kung sino yung kapani-paniwala. Tapos kung papansinin niyo, hindi lang po yung akusasyon na si Pangulong Marcos ay yun na nga yung pulburon issue. Yung mga sunod-sunod na kapalpakan, no? Na nagmula nung SONA at isang matatawag nating hindi pa kalakasan na bagyo, na-expose na lahat, no? Tapos hanggang ngayon, hanggang kahapon meron pa ring brownout sa NAIA. Ng tinapay, talagang walang patid. Walang patid yung kapalpakan, tapos parang wala tayong nakikita na walang hustisya, no? May mga nangyayari, walang kaparusahan yung mga gumagawa ng kapalpakan. Iasa na lang na isisi, no? Hindi na po ubra minsan eh. Minsan hindi na nananawa na yung tao, tapos paulit-ulit lang naman yung akusasyon, no? Ito ay kagagawan ng mga Duterte. Ito ay hindi nalutas ng mga Duterte. Putya, kung Duterte, pasimplihin lang natin. Kung isisisi nyo lang sa mga Duterte at wala po sa power ang Duterte para itama yung pagkakamali, ano ibig sabihin yan? Hanggang 2028 na may kapalpakan, Duterte lang ang may kasalanan. Lahat po yan, pati nga po, hindi nyo na po maitatago yan, no? Hindi nyo po basta maibibintang na lang sa mga Duterte. Yung mga kapalpakan, maski po sa West Philippines Sea, nabuhat po ng umupo, meron na po tayong problema hanggang ngayon.
So, imbes po na ma-resolba, maggagalit-galitan, no? Pilipinas kami, China kayo, galit kami. Lutasin nyo. Tapos na po yung panahon na magalit tayo. Lutasin nyo ang mga problema. Hindi po pwedeng inuudyokan nyo lang mga Pilipino. Ginawa na naman tayo ng China. Ano na naman ginawa sa atin ng China? Lutasin nyo kung ano man yung ginagawa ng China. Di ba? Dalawa lang yan. Kung hindi nyo malutas at gusto nyo pinapalabas nyo na napakasutil, hindi tayo gagawa. Wala tayong gagawin. Oh. Kung wala tayong gagawin, wala kayong gagawin, bakit pa kayo nariyan? Tapos na po yung maisisisi nyo lang. Wala nang hindi na po kinakagat ng tao yan. Yan ba namang mga pangyayari hanggang ngayon sa West Philippine Sea? Duterte pa rin yan. Wala na pong kinalaman Duterte dyan. Kitang-kita po nila ng mga tao yung kapalpakan na ninyo. Baka kala nyo may tatago nyo pa na matapang kami, ang Duterte duwag. Matapang Duterte duwag. Anong lahat po ng kapalpakan na to, no? Ayan, naglalabasan na. Lahat po yan ay pag-uusapan natin, pero pumindot na ba tayo? Pindot na. Okay, tuloy na natin. Wala na po yung, alam nyo po, hindi na po kakagatin ng tao na lahat ng problemang halimbawa yung Pogo. Lantad na lantad kayo. Sinasabi nyo may problema sa Pogo. Bit hindi nyo lutasin. Bakit Duterte? Kasi Duterte nagtatag niyan. Kita nyo po, para lutas na, no? Ban na ang Pogo. Biglang ito na yung mga hallelujah, amen. Pati si Grace po, naki-hallelujah na. Nawala na yung scam. Nawala na raw yung scam, buhat na nawala yung Pogo. Yan po ba yung problema natin sa Pogo? Yung scam? Mga human trafficking yung mga pinagsasabi nyo dati. Mga torture. Human trafficking. Tinotorture. Yung mga tao dyan. No? Tapos 300 plus yung ang binan ninyo yung 40 plus na legal. Asan yung 300 plus? Asan yung 300 plus na illegal? Opo, alam ko po. Ay ano ngayon? Kaya nga sinasabi ko Alam mo pala Oo, alam ko talaga. Kaya nga ako nagbablog Anong pinagtatanggol ko ang Pogo? Hindi ko pinagtatanggol ang Pogo. Mahirap talaga pag mga tanga yung mga troll. Wala akong pakialam sa Pogo. Ang sabi ko nga, lutasin nyo yung Pogo. Hindi nyo lang ibibintang. Tapos na yung mga Duterte. 2 years mahigit. Sa kanila, walang problema yung Pogo. Alam nyo kung bakit? Sumusunod bakit? Bakit wala yung mga problema na yan? Legal yung Pogo nun Nagbabayad ng buwis. Puta, nagbabayad na nga ako ng buwis Gagawa pa ako ng mga illegal. Yung nagaganap ngayon na nakikita nyo, binibintang nyo sa dating Pangulo. Di ba? Hindi na po ubra yan. Okay, isa-isahin po natin yung mga kapalpakan na nalantad sa atin ngayon. Dahil po dyan yung pinagmalaki na 5,500, pinak-check ni Karina. Wala naman pala. Okay, hindi makita dahil sinagasaan daw ng barko. Okay.
Tapos ngayon, nalaman natin, ha? Teka, sasagutin lang tayo 400 plus daw ang ano na sabi? 400 plus daw ang illegal. Asan na 'yan? May nagsabi rito 400 plus daw ang illegal na pogo dahil daw kay Duterte. Asan na ba 'yun? Ni-retract? Wala eh. PAOK-CC po ang nagsabi na ang 300 plus na illegal na pogo ay nagsimula noong 2023. Sino ba presidente noong 2023? Si Marcos na. So yan po yung problema natin. Nag-ooperate po sila ng illegal. Wala na tayong kinikita, illegal operation. Ang binan lang po, dati nang ban yan, illegal nga eh. Ibig sabihin, nag-ooperate pa rin sila. Dalawa lang naman yung kinilala eh. Yung sa Tarlac lang, yung mga taga-Tarlac lang. Ibig sabihin, ay taga-Pampanga pala. Ibig sabihin, yun, doon lang merong pogo? Hindi po, sa buong Pilipinas. Bakit doon lang tinapos na? Kasi doon may picture eh. Okay. Isa-isahin po natin Ito na lang po yung lately na lang. Kahapon o nung isang araw, si Neda, sinabi niya na wala silang na-approve na malalaking yung large flood control program. So kung wala silang na-approve na flood control program, ang tanong na large, malalaki, ang tanong, bakit may malaking pondo kung wala naman kayong inapprove na malaking proyekto? Kasi ang laki po ng pondo. Hindi nyo po pwedeng sabihin, 6 na taon si Duterte, hindi niya napigilan ng baha. Hindi. Wala pong ganyang kalaking pondo. Wala pong pondong 1.4 billion a day. No? Okay. Shocking po yan. Maraming shocking na nagaganap. Ngayon, sinasagot lang po nila yan na ibinabalik lang po nila yung 125. Yan yung topic kanina sa third na binigla ako ng mga to na tanungin ako eh. Naglalakad lang ako eh. Maganda rin na yung comparison nila, no? So, ikumpara natin, 125, yan na yung budget sa buong taon. Kalahating taon lang pala kasi nagsimula sila July. Kalahating taon na budget ni BP Sara Confidential Fund. Kalahating taon, 125 million. Paulit-ulit po sila, parang pinalalaki nila. Pero never po nilang naisip, never po nilang question yun sa mga atakdog. Kasi balik na naman sila sa 125 eh. 125. Alam nyo, halatang halata kayo, kaya wala na naniniwala sa inyong mga atakdog eh. Halatang halata kayo, hindi raw barko, barge daw. Sige, barge. 5,500 yun eh. 5,500 na barge ba? Okay. Balikan natin, no? Gusto nyo, effective lang po yung mga akusasyon ninyo kung nasasyak pa yung tao. Ang tagal nyo ng akusasyon yung 125 na yan eh. Paulit-ulit lang kayo dyan sa 125. Akala ninyo, no, mapapatahimik nyo yung mga Duterte at Duterte supporters. Pag binabalik nyo yung akusasyon, kayo nga may problema si BP Sara sa 125. Ikumpara nyo nga yung 125 million a year o half year. 125 million half year. Wala pa po yung 1/10 na budget na 1.4 billion a day. A day yun
Hindi na po kami nasya-shock sa 125. Kasi, no? Kasi po, yung 125, nagastos po yan, may report po ang COA dyan. Ngayon, ginagawa ninyo ng issue kunwari, is, sabpina natin yung COA para bigyan tayo ng kopya. Pag binigyan po kayo ng kopya niyan, magkakaroon po kayo ng kasalanan pag yan nilantad ninyo, pinublico nyo. Kasi yan ay confidential. Okay. Hindi po natin alam. Ako nga, school ako dyan eh. Sige, di ilabas nyo. Pero, may mas malalaking mga confidential fund eh. Bakit nakatutok lang kayo sa Vice President? Bakit hindi nyo sabihin na yung Presidente, ilabas din yung confidential fund? Hindi nyo gagawin yun. Kasi kayo mga, hindi na nahihiya kayong mga atakdog. Maka-atake lang kayo. Wala kayong pakialam. No? Ang gusto lang namin si BP Sara lang. Yung ibang may confidential fund. Tanong natin, meron bang issue kay BP Sara? Wala. Gusto lang namin malaman kung paano ginastos. Bakit ayaw nyo ring alamin yung sa presidente? Mas malaki yun. Hindi naman namin kaaway yung presidente. Yung kaaway lang namin. Ganun pala labanan? Kaaway nyo lang? Eto pang isa. Bakit hindi nyo iimbestigahan yung 1.5 billion a day? Yung pala, wala naman palang plano. Paano ginastos yan kung wala palang plano? A day ito, a day. Ibig sabihin, times 10 ng gusto nyong imbestigahan. A year. Pondo yun, a year. Nakukuha nyo? Pondo yun ng isang taon. Yung kay BP Sara, o kalahating taon. Pero etong a day, 1/10 lang yung pondong gusto nyong per araw. Ayaw nyong imbestigahan yung 1.4 billion kung saan napunta. Hindi na kayo pwedeng makapagtago dyan na, may ano kami, galit-galit kami. Ano kayo? Sisingilin kayo ng taong bayan. Bakit ayaw nyong alamin? Isa pa, 90 billion. 90 billion kinuha, nirekto sa PhilHealth. Kinuha sa PhilHealth. Sabi sa PhilHealth, pag may sobrang pera, ang PhilHealth, it's either bawasan niya yung premium na kinukolekta sa tao or taasan niya yung benepisyo. Hindi pwedeng kunin yun. Sino nagsabi niyan? Kakampi nyo. Si Rufus Rodriguez. Kakampi nyo, congressman. Hindi nyo, wala kayong balak questionin. 90 billion yun. 90 billion. Ito, 125 lang. Alam nyo kung anong ginagawa ninyo? Gumagawa kayo ng issue na wala naman. Ano bintang nyo sa 125? Ano yung 125 a day? Nakalahating taon. Anong issue nyo? Ginastos siya ng 11 days? Ito nga, 1.4 billion a day. Hindi nyo kino-question eh. A day, isang araw. 125 million, 11 days. Lulan-lula kayo. Paano ginastos yun? Sinaksak ba rito? Sinaksak dito? Sinaksak dyan? Pero yung 1.4 billion a day, dehin bokiki kayo. Wala na yung mga shock-shock. Wala na po nasa-shock. Nasa-shock yung kami sa inyong mga takdog. Bakit namimili kayo ng mga... kayo to eh. Kayo yung gumawa niyang 1.4 billion a day na yan. Kayo yung nag-appropriate niyan. Sa inyo galing yan. Ipaliwanag ninyo yan. A day yan. A day. 50 million paglamon nyo oras. Isang oras, lumamon kayo. 50 million. Lumamon kayo. Duhapang kayo. 50 million. Isang oras yung nilamon. Anong katakataka sa 125 na 11 days? Gusto nyo tanggapin namin yung
1.4 billion a day. Pero wag namin tanggapin yung 125 million na kalahating taon na budget. Ha? 50 million? Walang ebidensya yung 50 million? 50 million ba yung pera? Ano? Magkano yung pera? Ay, yung paglamon nila. Magkano? Anong walang ebidensya? Nabasa ko lang sa dyaryo yan eh. Itama mo lang yung data ko kung 50 million o 20 million. 1.4 billion a day. Hindi sa akin yan. 20 million lang daw. Ayan, 20 million. 20 million, isa o 2 oras lang nilamon. Ang sinasabi mong ebidensya? Ako pa magpapakita ng ebidensya ngayon? Report nila yan? Tukmul ka pala, hindi ka ba nagbabasa? Yung 1.4 million, ako magpapakita ng ebidensya? Tanong mo kay Amy Marcos, siya nagsabi niyan. Pinagbubulan nyo kami, ebidensya mo ba doon? Atan na ebidensya mo? Ididemanda ka. Wala ka ebidensya, ididemanda ka. Ang gobyerno yan. Wala nang panakot yung mga tauhan, kundi ididemanda ka, ididemanda ka. Wala akong pakialam. 1.4 billion a day. Yun ang sagutin nyo. Hindi, ididemanda ka, tatakutin ka namin, ididemanda ka. 1.4 billion a day ang pinag-uusapan. Ano sabi ni Balikasan? Wala kaming na-approve na large, no large flood control project approved by NEDA. Saan gagastusin nyo kung wala kayo in-approve na malalaking proyekto? 1.4 billion a day. Nori Innocentes, thank you very much sa 249 pounds. Balikan pa natin yan. Marami tayo, no? Kaya, tapos eto na naman. Kaya effective yung mga yung mga Duterte talaga eh. Alam nyo, ang galing ng mga Duterte. Hindi nila kinakailangan mag-hire ng PR. Hindi rin po nila kinakailangan na yung mga magmi-meeting sa mga vlogger para ito, ganun-ganun. Walang ganun. Kahit libre mga vlogger, hindi po nila mini-meeting. Yung mga Duterte mismo, sila mismo yung yung PR machine. PR machine. Anong pangalan? Balisakan. Ng NEDA. Okay. Yung PR machine mismo yung mga Duterte, napakagaling. Sabi ni Pangulong Duterte, hindi ko kinikilala ICC. Di taob na kayo ngayon lahat. Asan na yung mga ICC? Yan na, lalabas na ICC. Between Duterte na nagsasabi na hindi niya kinikilalang ICC, period. Sa inyo, ang dami niyong paliwanag. ICC. Tuwing may issue, nilalabas niyo yung ICC na yan. Asan na yung warrant of arrest ng ICC? Asan na? Asan na? Wala kayong mailabas. June, July. Ngayon, si Carpio naman nagsasalta. Baka mga September, lumabas na yung warrant of arrest. Maghihintay na naman tayo ng September. Si Carpio naman ngayon. September naman darating. Tama po tinama ako ng mga viewers 20 million paglamon. Ganun, madali ako kausap eh. Pero yung sinasabi nyo na, demanda ka, puta, ba't nyo? Maganda nga yun, para sumikat ako eh. Idedemanda ka namin. Bakit? Kasi sabi mo, 1.4 billion ang budget eh. Opo, sinabi ko po yun. Sabi ni Amy. Okay, ikalawa. Kaya ngayon, kababanat ninyo, maya't maya meron kayong issue na ipapasok nyo yung ICC. Mas kapani-paniwala po si
Mas kapani-paniwala po si Pangulong Duterte. Ano sabi ni Pangulong Duterte? ICC walang jurisdiction 'yan. Wala akong pakialam. O dito tayo maniwala kasi sila ang dami na eh. ICC, eto na, may warrant of arrest, huliin ng Interpol. Wala pa pong usapan. Isang tao mo lang pinagmulan ng mga yan eh. Di ba? Yung nagsabi po na may warrant of arrest sa June at July. Yung nagsabi niyan, na kuryente na yung mga media natin, siya pa rin yung source ng Interpol. Siyempre, pabor naman niya, Interpol, sige. Wala na po yan. Tama po si Pangulong Duterte, hindi niya kinikilala. Tapos. Tapos na kami sa ICC. Hindi nyo na kami paulit-ulit tayo dyan, kala nyo. Nalalantad na sa mga tao kung sino yung nagsasabi ng totoo. Sabi ni Duterte, wala silang jurisdiction. Ngayon, itry ninyo na lang. Wala kayong jurisdiction. I-try nyo na lang huliin si Duterte. Okay. So, ang dami natin natatapos ay ang issue ng West Philippine Sea, kung ano man ang mangyayari dyan, hindi nyo na po pwedeng ibato muli sa Duterte. Kasi noon, valid pa yan. Kasi nakipagkasundo kasi si Duterte. Kaya yan, ngayon, dahil hindi nakipagkasundo si Pangulong Marcos, nagagalit yung China. Duterte talaga may kasalanan. Nakipagkasundo na rin kayo. Di ba? Pinagmamalaki nyo nga, may kasunduan na. Wala na, hindi na rin kami umiimik. Wala na kaming pakialam. Ang maliwanag nito, kada may mangyayari dyan, kapalpakan na yan ng chief architect. No? Chief architect yan, kapalpakan na yan. Kung sino po yung may kapangyarihan na makipag-deal diplomatically sa China at may problema pa rin tayo sa China. Kanino kapalpakan yun? Sa dati na wala tayong problema? Isa-isayin natin yan. Mawawalan na kayo ng maibibintang sa mga Duterte. Hindi na kami papayag. Duterte pro-China. Ano ngayon? Kung kaibigan namin ng Duterte, ang China, kaibigan rin naman ni Duterte si Donald Trump, ang US. Magiging presidente na ngayon si Donald Trump uli. Kaibigan niya naman ng US. Wala nang problema kay Duterte. Kaibigan niya yung Japan. In fact, pinuntahan pa siya ni Abe, di ba? Bago matigok si Abe. Pinuntahan pa siya sa bahay. Si Pangulong Duterte kasi, totoo siya sa sinasabi niyang friends to all, enemies to none. Kaibigan niya rin si Putin. Lahat kaibigan ni Pangulong Duterte, may problema ba ron? Yung mga sinasabi niyo na pro-China, sabihin niyo na rin pro-Russia. Magkatropa sila. Pro-US din kasi tropa niya rin si Donald Trump. Wala na po yung mga issue niyo ng ganyan na pro-China. Si Pangulong Duterte, yung deklarasyon na friends to all, enemies to none, totohanan yun. Okay. So, hindi nyo na po yan. No? Ano pa ba yung mga binabato nila? Ngayon, eto, bakit ayaw nyo sagutin si Binag? Samantalang nagsasabi siya mismo, eyewitness siya, naalok pa siya eh. Naalok pa siya ng gumuhang waiter kay Kilay. Kala nyo naman, atakdog nyo si Kilay? Putya, anong uri ng atakdog yan? Holiday, sa kanya nagmula yan. Wala naman tayong kamalay-malay dyan. Gustong umepal sa holiday. Nung may pumalag pa lang, wala naman kami sinabing tatanggalin yung holiday. Ililimit lang. Play of words ka lang eh. Ano ba ibig sabihin ng ililimit? Di ba? Kung wala pala kayong ibabawas na holiday, bakit natin napag-usapan yung tungkol sa pagbabawas ng holiday? Iniisip ng mga Pilipino yan ng sabay-sabay? Sa'yo galing yan. Ngayon, hindi na siya. Wala palang usapin. Bakit ka dumakdak sa holiday? Ano yung problema? Wala ka palang balak bawas.
Eh, may suggestion pa naman sana kami kung babawasan ng holiday, ang una niyong tanggalin yung Ninoy Aquino Day. Biruin niyo tatlo lang po ang mayroong national level na ano, na national holiday para sa tatlong individual na tao. Lahat po local lang. Halimbawa sa amin sa Bulacan, Marcelo del Pilar, dun lang. Ibig niyo sabihin, mas matindi pa na gawa ni Ninoy kaysa kay Marcelo del Pilar. Eh puta si Marcelo del Pilar, editor yan ng La Solidaridad, yung mga dyaryo na sinusulatan ng mga lahat ng bayani nung araw. Siya yung pinakapinuno. Tapos si Ninoy Aquino mas mataas pa kay Marcelo del Pilar. Mas mataas pa kay Gregorio del Pilar. Mga bayani namin sa Bulacan, pambulacan lang sila. Si Ninoy Aquino, pambuong Pilipinas. Oh, kaya ako nga, isasuggest ko sana yun, nawalan lang ako ng oras nung dinidiscuss natin yan. Tapos sasabihin mo na wala kang sinabi na balak mo, o ikalawa, jeepney phase out. Eh putya, i-google nyo. Escudero, pinigilan ng halt Disney, jeepney phase out. Nangatwiran pa dati yan, di ba? Sabi ni Chis Escudero, wala na tayong pagkikilanlan. Yang jeep ay dyan kilala. O tapos babaguhin mo ngayon. Nung sinabi ni Pangulong Marcos, tuloy ang modernization. Pwede bang masunod alam mo nyo kung bakit sigurado ko na sinabi ni Chis yan? Kasi tinututulan siya ng mga tao, hindi ka naman nagji-jeep eh. Di ba sabi ng mga tao, sarap-sarap ng modern na jeep dahil aircon. Ikaw ba, nag-jeep ka? Bakit ayaw mong pigilan? Ganun yung katwiran sa'yo. Ngayon, binago mo na. Yan ang attack dog mo. Yan ang attack dog nyo, si Chis. Walang isang salita. O etong mga young guns. Inatake nyo 125. Inatake nyo si Sara Duterte. Ang tindi ng atake nila. Matindi po ang atake nila kay Duterte. Kay Sara Duterte. Talagang bagitong-bagito eh. Nung bumabaha daw, nasa Germany si Sara Duterte. Yun ang pinakamabigat nyo. Walang pagnanakaw, walang ano. Ha? Nasa Germany dahil ano yung natin sinasabi bago ko nawala yung young guns. Ayun, no? Yun ang pinakamabigat. Ang tanong ko nga, bakit kailangan si Sara Duterte dito? Hindi ba babahain pag narito si Sara Duterte? Ayang nasa Germany si Sara Duterte kasi galit na galit yung mga tao bakit bumaha. Galit na galit yung mga tao kasi pinagmalaki na may 5,500 no? Na flood control. Tinatanong ng tao, bakit saan napunta yung budget sa 5,500? Bakit may baha pa rin? Tama yun eh. Logic yun eh. Gumastos tayo sa flood control program. Napakataas ng ginastos natin. Napakamahal. 1.4 billion a day. Bakit tayo binabaha? Valid question yun. Ngayon, dahil hindi kaya sagutin niya ng young guns, wala kasi si Sara Duterte dito eh. Sinagot niyo ba yun? Yung 1,400? Sinabi ni DPWH, di ba? Sabi ni DPWH, wala po tayong master plan. Pero binago nila, meron na daw. Sabi ni si Neda, sabi ni Neda, walang large. Ngayon, dahil napapahiya na sila, gumagastos tayo na 1.4 billion a day. Yung 125 nga, galit, manghang-mangha na sila. Kalahating taon na budget yun. 125 million. Ito, 1.4 billion. Dehin boke kaya mga yan. Hindi sila kumikibo dyan. Ang binabakbakan nila, nasa Germany, si Sara Duterte.
Okay. Napag-uusapan yung NEDA. May problema tayo, sabi po ng SWS, isa sa mga napagkakatiwalaang survey. Hindi yan katulad ng Octa Arts. Sabi ng SWS, deklarang na pinakamaraming nagdeklara na sila ay mahirap ngayon, panahon ni Pangulong Marcos. Pinakamaraming deklaradong mahirap, nagugutom ngayon. Putya, nilutas ni yan. Nilutas ng poverty alleviation SAR. Si Gadon. Haka-haka lang yan. Ngayon, para para yung haka-haka maging katotohanan, naglabas tong NEDA. Hindi ka na food poor. Hindi ka na mahirap sa pagkain kung ikaw ay may budget sa pagkain na 64 pesos a day. 64 pesos a day, isang kain lang. Isang kain lang yan sa karinderya, hindi ka pa mag-soft drinks eh. 64. Sakto yun, 40. 40 yung ulam, no? Tapos, karinderya to dalawang kanin, 10 piso isa. Kaya mura eh. Dahil karinderya eh. 40 yung karne, tsaka dalawang kanin. Hingi ka ng sabaw. Dalawang rice, 60. Isang kainan lang yun. Sa karinderya pa yun Pag kumain ka sa Jollibee, kulang na yun. Magkano ba order ngayon sa Jollibee? Sa mga inasal, lalong kulang yun. Lalo na kung mag-only rice ka. Ibig nyo sabihin, lahat ng kumakain sa mga inasal, hindi na sila food poor? Kaya, nireduce nila yung mahihirap sa pamamagitan ng manipulasyon dyan sa mga datos. Mahilig mag-manipulate sa datos tong gobyerno na to. Sino maniniwala dyan? 60. Hindi nga dito sa kinakainan ko. Kasi kayo, sa mahal kayo. Alam kong presyo rin sa karinderya yan. Magkatabi lang yung karinderya na kinakainan ko eh. Dito ako sa 40 eh. Huwag kang maghanap ng lasa Basta nilaga. Lasa nilaga talaga. Hindi na kayo mahihirap. Anak kayo ng tatay nyo, angal kayo ng angal. Kaya pala. Kaya ang konklusyon ng poverty SAR, poverty alleviation SAR, haka-haka lang yung kahirapan. Pati yung definition niya, nakikita ko sa Jollibee. Yung pala, kaya pala, pag 60 pesos ang budget mo, tatlong kain hindi po isa. 21 pesos. Mantakin kong isipin, no? Ang 21 pesos po, kanin, mantika na lang ulam mo nun. Di ba? Lagyan mo ng mantika at saka asin, 5 pisong mantika. Kung 15 pesos yung kanin, 5 pisong mantika. Ay, hindi ka mahirap, uy. Sabi ng NEDA, hindi ka mahirap. Puta, kinakain ko kanin tsaka mantika na asin. Hindi ako mahirap. Naknang po pa yan ang poverty alleviation nila. Manipulasyon ng datos. Yung mga pinagsabi nila na mga pasok-pasok, tignan nyo, yung 5,500 nga, hindi natin makita. Paano pa yung iba? Yung ibang mga nireport na hindi rin natin alam kung saan. Paano tayo nakasigurado na meron nun? Tapos, dahil may katibinag na nagsasabi ng ganyan, na may pulburon issue, timing na timing. Kaya sabi na sa inyo, PR machine tong mga Duterte. Timing na time. Si Sara Duterte, kada maglalabas yan ng anong tawag doon, yung pasasalamat o statement,
isyung malaki yan. Si Pangulong Duterte naman, kada i-interviewin sa kung ano mga issue na rin. Si Baste Duterte, kada mag-i-speech, issue na rin. Ngayon, bago na po si Pulong. Sapul sila lahat kay Pulong. Di ba? Ano sabi ni Pulong? Panukalang batas. Ang dami na pong umaani na po to ng suporta. Pati nga si Magalong na hindi naman pala suporta sa Duterte yan. Sinusuportahan. Sinusuportahan niya na maganda yan. Pag naging batas yan, okay yan. Sino ba takot dyan? Sino ba takot na ma-drug test? Basta ang importante, libre. Di ba? Sasagutin ng pamahalaan. Putya, wala na nga kaming magkano ba yung drug test na yan? Wala po yung mga bayad nyo sa kasi sa isang iglap lang, eto na kagad. O yung young guns na naman, may pa, para atakehin. Atakehin si Paulo na hindi uma-attend. Atakehin si Paulo na ang constitutional daw. Ang constitutional, ang galing din ng timing ng Supreme Court eh. Pinag-uusapan yung constitutionality ng drug testing. Bigla naglapas ng circular. Ang Supreme Court, lahat ng judges magkakaroon ng annual physical check-up. Hindi lang po judges, lahat ng kawani, judges at mga kawani magkakaroon ng physical check-up at kasama sa physical check-up random drug testing. Paano nyo sasabihin na ang constitutional ang drug testing? Supreme Court nga, inuutos niya sa mga West niya. Ibig nyo sabihin, nilalabag. Again, manipulation. Minamanipulate nila eh. Yung sinasabi nilang dineklara ng Supreme Court na ang constitutional, kung lalagyan mo ng drug testing, yung qualification ng mga tatakbo. Bakit? Specified sa pagtakbo eh. Senador, ito lang yung mga kailangan. 35 years old. Natural born citizen. Nakatira sa Pilipinas ng 2 taon prior to the election. Able to read and write. Wala po nakalagay doon na pass drug testing exam. Di ba? Drug testing na, exam pa eh. Pahiya na naman yung mga young guns. Pero i-ignore lang nila yan. I-ignore lang. Atake kayo na atake sa Duterte. Ang mga Duterte, atake proof. No? Pati po yung mga survey, grabe po sila mag-manipulate na survey. Yung tanong na lang ng Octa Arts eh. Ikaw ba pro Marcos o pro Duterte? Meron ba nagtanong nun? Sabi nga ni BP Sara, first time ko nakarinig. Dahil nung panahon ni Duterte, walang nagtanong kung pro Duterte ka ba o pro Aquino. Sa tingin nyo, nung panahon ni Duterte, very popular siya. Anong lalabas na resulta dyan? Pero ang hindi nyo madideny, eto. No? Sabi kayo na sabi na ang taas ng pro Marcos. Talo yung mga pro Duterte, konti lang sila. Kaya nahuhubaran tong Octa Arts eh. Wala naman niniwala sa inyo sa susunod na survey. Ganyan talaga. Sanay kami sa ganyan. No? Sanay kami na may mga sumusulpot na survey company na ginagamit ng mga politiko. Hindi ko sinabing kayo yun. Pero, by the looks of it, kasi mawawala ng trabaho yan eh. Pag yung survey company, hanap buhay nila yan eh. Pag yung survey company, hindi na pinagtitiwala ng tao, sino magpapasurvey dyan? Thank you very much kay Papa Rudy na nagbigay sa atin ng $9.99. Takot magpa-drug test sa mga gumagamit na politiko, Sir Bads. Correct. Liberato Garcia Jr., thank you very much sa $2.99 Australian dollars na pangkape.
Okay. Kaya bakit ko sinasabi na ano na atake proof, no? Parang waterproof, 'di ba? Atake proof. Kahit na anong atake ninyo, walang talab yan sa Duterte. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo sa akin kung bakit. Kasi naranasan namin yung pamumunong Duterte. O yun eh. It will always boil down sa paraan ng pamumuno. 'Di ba? Kahit na anong promote ninyo, ang galing-galing ni Bibi. Lahat na lang. Yung gold medal nila Yulo. Ang galing ni BBM, panahon ni BBM yan. Kasi nakasuporta yung gobyerno ngayon eh. Kaya tayo maraming gold ngayon. Hay nako. Kahit na anong build up ninyo sa tao, yung paraan ng pamumuno pa rin, kahit na anong manipulasyon nyo lang yan. Si Yulo, dati ng Olympian yan. Di ba? Mga near misses. No, yung kanyang near miss pa. Si Pangulong Duterte hindi niya sinabi dahil sa akin si Heidelin wala pong ganun. Hindi niya kine-claim. Sa dami po ng achievement ni Pangulong Duterte, hindi niya na po kailangan mag-claim ng achievement. Marami na siyang achievement. Ani niya ba yung alam mo pag sobrang dami na achievement, narinig niyo ba yung narinig niyo ba sila Aga Mulak, sila Richard Gomez, sila yung mga pinagmamalaki nila na marami kami, si Gabby Concepcion. Narinig niyo ba yan? Dami kong babae. Pero yung mga katulad nila Long Mejia, yan, magmamalaki yan. Kasi, siyempre, na-amaze sila eh. Nung nag-artista sila, dumami chicks nila eh. Pero yung mga katulad nila Gabby Concepcion na napaka-natural na lang yung magkaroon ng babae, hindi na po pagmamalaki yan. Iwas nga ng iwas yung mga yan. Alam niyo yung pagkakaiba? Si Pangulong Duterte kaya hindi po mahilig mag-claim ng mga achievement, sangkatutak. Yun po yun. Kaya ito po, sa kawalan ng achievement, pati pagbabayad ng utang. Ang galing talaga ni Pangulong Marcos, nakabayad tayo ng 35% ng pagkakaut. Puta na kwenta nyo pa, 30, kung anong nabayaran na utang. Lahat ng Pangulo ng Pilipinas, nagbayad ng utang. Kaya nga nakakautang pa si Marcos eh. Kaya nga may nagpapautang pa sa atin, ang galing natin magbayad ng utang. Si Duterte ba hindi nagbayad ng utang? Nagbayad. Si Pinoy ba hindi nagbayad? Nagbayad. Si Gloria ba hindi nagbayad? Nagbayad din. Si Erap ba hindi? Nagbayad din. Si Ramos, nagbayad din. Si Cory, nagbayad sila lahat. Pero isang Pangulo lang, ang pinagmamalaki na nagbayad siya. Parang, kulang na lang yung pasweldo sa teacher, pagmalaki pa eh. Pasweldo sa mga, dati na yan eh. Pwede mo bang hindi pasweldohin yan? Ganon din po yung pagbabayad sa utang. Ang tawag po dyan, automatic deduction. Automatic po yan. Bakit may pagmamalaki mo automatic? Ganon po, kawalan ng achievement. Pati yung utang pagmamalaki. Full proof po ay yung Duterte po ay atake proof. Kahit na anong gawin yung atake, mataas pa rin si BP Sara, number 1 pa rin. Bakit? Kaya dapat, ewan ko lang ha, mahirap kasi. Pero naunawaan ko na po kung hindi po lang hindi lang po kasi yung yung kahinaan ng mga kung meron man silang political strategies. Mahina po yung political strategies nyo kasi yung ginagawa nyo, no, kay Sara Duterte, yung ginagawa nyo kay Sara Duterte, proven na yan na hindi epektibo. Bakit? Ginawa na sa inyo ng dilawan yan eh. Ginawa na ng mga dilawan kay BBM yan, nanalo pa rin. Di ba?
Oh, anong pang-counter diyan? Dumikit sa Duterte, dinikit ni BBM yung sarili niya sa Duterte. Huwag niyo kaming paandaran. Tandang-tanda ko 'yan, dinidikit niya. Nag-aano siya na natatandaan niyo yung nag-file siya ng president. Gusto niya maging vice president niya si Duterte Digong. Dumidikit kayo, meron pa nga siyang sombrero, Duterte Legacy. Yung mga vlogger niya ngayon, meron pa nga isda, Inday Sara Duterte ako. Intindi ah. Isda kayo. Ayan po, effective na effective, ayan pong pagtira ninyo kay Sara Duterte. Proven na yan na hindi po effective yan para kayo manalo. Tignan ninyo resulta. 0.8 si Martin, 25% si Duterte, si Sara sa presidential. 0.8 si Martin. Magmanipulate yung mga yan. Tumaas si Martin. Tumaas talaga kasi dati 0.5 eh. Ngayon 0.8. Pero ang usapin dyan, 25% yun eh. Nako. Buhay nga naman. Minamanipulate nyo, pati mga numero. Mahilig kayo magmanipulate sa numero. Wala pong ibang, alam, sa totoo lang po, sa karanasan natin sa mga Duterte, no? Wala pong klase ng manipulasyon, pagpapakabait, PR, no? Ang magpapataas ng pagmamahal ng tao. Sila Duterte, si Pangulong Duterte, wala pong effort, wala po yan binabayaran. Maniwala kayo sa akin. Ako, wala akong natanggap kahit 5 duling dyan. Hindi nga ako kilala ng mga yan. Pero pagtatanggol mo sila kahit hindi mo sila nakaharap, ay nakaharap naman kasi ilang beses na ako maisog eh. Face to face na kami niyan eh. Ang ibig ko sabihin, kahit hindi ka babayaran, pagtatanggol mo eh. Walang pinakamagandang gawin si Pangulong Marcos kundi maglingkod ng tapat. Maglingkod lang ng tapat. Nakuha niyo po yun? Oy, 1,000 na tayo sa likes. Paglilingkod ng tapat, wala pong kapantayan. Kahit na anong paninira mo, mamahalin ka ng tao kasi hindi po nila kinakailangan. Kaaway po nila lahat ng media. Si Pangulong Duterte noon, nung siya po ang presidente, kaaway niya lahat ng media. Kakampi ni Lenny lahat. Pero wala pa rin. Araw-araw siyang binabakbakan. Tuwing babagyo, ayan na. Tulog pa ba presidente? Nasaan ang presidente? Pero bakit yung mga tao hindi nagagalit kay Pangulong Duterte? May ayuda. Nakikita nila eh. Nakita nila yung mga rescue boats. Nakita nila, ilang araw pa dumating ang bagyo. Alam na ng mga tao kung saan sila tatakbo. Nakita, kahit ako hindi binaha, pupunta ako rin mukhang mas masarap na tulugan nyo kaysa dito sa amin. May pagkain ka dyan sa evacuation center. Meron kang kahon-kahon na relief goods. Yun po yun eh. Hindi po tokis. Hindi po yung actual na mamimigay ka jambulan. No? Yung tapat na paglilingkod. Yun ang meron ng Duterte.